Magandang araw po. Ngayon naman nasa likod tayo ng bahay. Tayo po ay maglilinis ng luyahan. Tara, samahan nyo kami maglinis. Yan po. Ito yung likod ng bahay namin. Yan po. Naglakihan na rin po ang mga tanim nating rambutan dito. At yung iba nga po ay may mga bunga na. Kaya nga lang po ay hindi pa masyadong matured ang mga bunga at puno. Kaya nung nagbagyo, nalagas siya. Yan po. Ito po yung luyahan natin sa likod. Pinubunutan ng damo. Yan po. Tanim po ito ng June. Hindi agad tayo nakapagtanim. Dahil sa dahilan nga tayo ay busy sa mga gawain. Yan po yung dating ipinakita ko sa inyo sa video na nagtatanim si Caviteño farmer ng luya. Ayan na po't malalaki na. At medyo mataas na rin ang damo kaya binubunutan ng damo. Yan po. Yan po. Mabilis lang po. Hindi natin mamalayan na mag-harvest na naman tayo. Kasi ganyan lang po ka bilis. Itatanim mo. Bubunutan ng damo. Mamaya, December na. Harvest na naman ng luya. Yan po. Malalaki yung tubo ng luya. Kahit na po pangatlong taon tayo nagtatanim dito ng luya dahil ito pong part na to nga ay hindi masyadong gamit na gamit ang lupa kaya malalaki po yung luya dito. Ayan po. Ayan. Napakabilis lang po nga ng damo at nabalutan siya ng damo. Ayan po. Ayan. Ito naman po ay puno na rambutan. Dati po ito ay maraming bunga. Ngayon ay ayan po natira. May natira naman pong 2 piraso. Ayan po. Dati hitik po ang bunga niyan. 2 pirasong hinog. Meron pa pala doon sa side na yun. Ayan po. Ayan. Doon tayo sa kabilang side. Kung natatandaan nyo po, ito po yung aking lemongrass na tinanim dito. Yan, 3 puno, malago na. Yan po ilagi namin nakukuhanan ng panlagay sa tinola at saka sa lechong manok. Ito naman yung aking kamyas, lumago na rin. Ayan po si Caviteño farmer na nagbubunot ng damo. Kaway naman sa mga viewers, subscriber. Tumingin din. Ayan po. Yan yung isang part ng luyahan namin dito sa likod ng bahay. Ayan po. Dati hanggang doon lang sa may rambutan na yon, nag-extend kami dito sa side na to. Dati po kasi to taniman ng patani. Ayan po, gumapang nga siya sa saging. Yan po, hindi na namin tinanim. Yan po, nahulog lang dyan. Kusa ng tumubo. Yan po. Ito naman po, Suhan Davao. Yan, malaki na rin po. Hindi natin mamalayan, yan po ay bubunga na rin. Yan. Ayan po. Ito naman po ng aking gabing Tagalog, yung maliliit. Yung masarap na malabo. Ayan po. Yan kilala ng mga Tagalog. Kasi gabing Tagalog. Yung maliliit po, yung cute, hindi po yung nabibili sa market na malalaki.
Ito naman po yung aking malunggay. Medyo malago na. Yan po kaya minsan kinukuhanan ko ng pansahog sa sinigang. Pero hanggat maaari pinalalago ko po. Kasi nga po mas masarap po yung bunga ng malunggay. Pag po laging kinukunan hindi naman po siya makakabunga. Kaya gusto kong palakihin siya. Yan po. Matagal na po kami may puno. Lagi ko pong nauubusan siya ng dahon. Kaya hindi na siya nakakabunga ng malunggay. Ayan po. O, kung makikita nyo, hanggang doon medyo malawak-lawak din po yung isang part ng luyahan dito. Yan. Ito naman po yung isang part ng luyahan. Yan, sa may likod ng bahay pa rin po, katabi ng manukan. Dito tayo. Di pala ako makakadaan doon dahil puro tubo ng luya. Yan. May puno rin po tayo na rambutan dito. Bumunga siya pero hindi po masyadong madami at nang lagas nga po may 3 perasong natira. Yan. Yan po ay kutkutin kasi natikman ko na po yung naunang bunga niyan. Hindi nga lang po masyadong madami kasi nga po sabi ko sa inyo nalagas ang mga tanim nating luya. Yan. Malalaki rin po yung luya natin dito sa likod. Dati po kasi yung mga luya natin dito, yung isang luya po natin na puno, napakalaki po. Kaya halos 1 kilo ang isang puno ng luya natin, yung mga nakaraan nating harvest. Kaya po yung isang maliit na part ng luyahan ni Caviteño Farmer ay naka 70 na puno. Naka 70 na kilo bawat na harvest niya. Ayan po. Hindi pa po ito nabubunutan. Yan. Yan po. Hanggang doon sa tabi ng pader. Ito naman po yung aking lemongrass. Ito po yung aking kalamansi. Grafting po yan, kaya na-harvestan din po namin kahit na maliit na puno. Kaubos lang po ng bunga niya. Yung po sa gilid, yung po ay laing gabing bataan po yan. Laing bataan. Yan. Tulad ng sinabi ko po sa inyo, dito sa probinsya, simpleng buhay, hindi mamagara yung damit mo, pero ang daming benefits namin nakukuha. Hindi lang po pansariling panggamit, nakakapag-share pa kami sa iba na may gusto ng mga tanim namin, lalo na sa mga bisitang pumupunta rito at nagsasabi. Yun po isang malaking benefits na namin nakukuha dito. At blessing po at talagang nakakapag-benta pa tayo ng mga tanim nating mga bunga at harvest dahil hindi naman po namin kakayanin sobra-sobra kung gagamitin lang po natin. Yan. Hindi na po kami nakakabili ng mga luya kung ano-ano kasi nga po kami ay nagtatanim. Na kahit sabihin mo may pambili ka, hindi na po namin minarapat na bumili at magtanim na lang para sa gayon yung ibibili namin ay bibili na namin na ibang pangangailangan. Yan po. Simpleng buhay pero masaya at masarap na pamumuhay. Dahil tayo nga po ay nasa probinsya, ang dami natin nakukuha at saka fresh air po.
Dito tayo sa kabilang side dahil hindi po tayo makakalusot dahil may puno ng saging. Ayan po. Sa lawak po ng tinaniman namin at yung mga tanim namin at nagbubungahan na nga po. Ngayon po ay puro paglilinis na ang ginagawa natin. Ayan po. Share ko lang sa inyo itong paglilinis namin ng luya at in-update ko kayo sa tanim naming luya. Yan po. Muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel ni Caviteño Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscribers. Salamat po sa lahat ng mga friends namin sa YT. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po sa pamilyang Gayoso. Shoutout po sa family ng Ortilla, family ni Arizabal, family ng Berengel. Shoutout po, salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel namin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.